ba naman tong si Renz? Di man lang inayos tong pinag-inuman nila. O mahal, nakapagbayad ka na ba sa school ni Tyron? Ay, oo, mahal. Nakalimutan kong idaan kanina. Bukas na lang siguro paghatid ko sa kanya. Kaya pala hindi ko nabayaran yung tuition kanina. Kasi nabawasan ko yung pambayad ko. Ha? Magkano yung nabawas mo? Nagastos ko kasi yung 2,000 eh. Ano ba naman yan, Kelly? Alam mo naman naka-budget lahat na binibigay ko sa'yo. Pasensya na, mahal ah. Nakasale kasi kahapon eh. Ginamit ko yung pera pambili. O ito, siguraduhin mong ipamabayad mo yun sa school ni Tyron bukas ah. Dahil wala na ako ibibigay sa'yo. Oo, mahal. Ibabayad ko talaga to bukas. Oo nga pala, bakit pala tumatawag sa akin yung may-ari ng bahay? Hindi ka pa ba nakakapagbayad doon? Ha? Baka nagkamali lang ng dial yun. Huwag mo na lang kasi sagutin. Ako na lang tatawag mamaya kay ate. Sige na, papasok na ako. Baka matraffic pa ako sa daan. Sige, mahal. Ingat ka. Tao po! Tao po! Oh, ikaw pala yun, Rose. Halika, maupo ka muna. Oh, anong balita? Ayos lang. Ikaw, buti napadalo ka. Wala kasing magawa sa bahay, tsaka may pasok si Jeff. Ah, ganun ba? Ikaw, wala ka bang pasok ngayon sa trabaho mo? Nako, bukas pa ng gabi yung pasok ko. Nasaan pala yung inaanak ko? Oo, nasa school pa. Mayang hapon nandito na rin yun. Eh, yung asawa mo, nasa trabaho na rin ba? Oo, pero maya-maya uwi na rin siya. Alam mo ba, may nabili akong bag sa online. Ang mura lang ng bili ko, 5,000 lang. Tapos brand new pa. Weh, talaga? Sayang naman, iniiwasan ko pa man ding bumili ngayon. Nagastos ko kasi yung pambayad sa school ni Tyron eh. Kasi may natripan akong bilhin nung nakaraan. Nako, edi nagalit naman sa'yo si Renz. Oo nga eh, nagalit siya. Pero buti na lang, nagbigay ulit siya ng pambayad. Ikaw naman kasi, pati pambayad ng inaanak ko, ginastos mo pa. Eh, sayang naman kasi, sale na yun. Pero sige, send mo sa akin yung link ha, tapos titingnan ko na lang. Nako, wag na. Baka mamaya, bilin mo pa. Tapos ako pa sisihin ni Renz. Ano ka ba? Siyempre hindi ko sasabihin sa kanya. Sige na nga, Mars. Ipapasa ko sa'yo mamaya. Naku, hindi ka talaga magsisisi kasi napakaganda talaga. Uy, teka. Buti pumayag si Jeff na magpariban ka, no? Ha? Ito ba? Oo, isang sabi ko lang dun. Sumusunod agad yun. Buti ka pa, ganyan sa'yo si Jeff. Ako, hindi ko man lang mapasunod si Renz. Baka naman kasi may pinaglalaanan yung asawa mo, Mars. Ha? Ano naman paglalaanan nun? Ang sabihin mo, masyado lang talaga siyang kuripot. Tao po, dito po ba nakatira si Ma'am Kelly? Ay, ako po yun, kuya. Ma'am, 2,000 po. Ay, teka lang, kuya. Wait lang. Teka lang po ma'am, proof lang po. Okay na po. Maraming salamat po. Ano yung in-order mo? Ah, ito? Smartwatch. Hindi nga rin alam to ni Renz eh. Ikaw talaga. Mamaya pag-awayan niyo pang mag-asawa yan. Kasi naman, pag sinabi ko na namang may gusto akong bilhin, naawatin na naman ako nun. Eh buti may pambayad ka dyan sa in-order mo. Oo, tsaka nagbibigay naman siya sa akin ng budget para dito sa bahay. Kaya nakakapagdabi ako ng pera para sa mga luho ko. Ay naku Mars, dapat sinasabi mo yan sa asawa mo. Kagaya na lang ng tuition ni Tyron na nagastos mo. Di ba nagalit sa'yo si Renz nun? Hayaan mo na yun. Magtatabi na lang ako ulit pag nagbigay na siya sa akin ng allowance. Ma'am, excuse po. O bakit? Ano po yun? Ma'am, pwede ko po bang iwan sa inyo to? Pakiabot na lang po sa kapitbahay niyo. Wala po kasing tao eh. O sige, ako na lang magbibigay. Bayad na ba to? Opo ma'am, bayad na po yan. Sige po, thank you po. Di ba kaaway mo yung kapitbahay nyo? Paano mo naman yan ibibigay? At sino nagsabi sa'yo yung ibibigay ko to?
Luka ka talaga, Mars. Ano ba yung laman ng parcel? Sa tingin ko bag to. Naku, Mars. Kung ako sa'yo, iwan mo na lang yan sa labas ng bahay nila. Kasi kapag nalaman niya na ikaw yung kumuha, baka magkagulo pa kayo. Hayaan mo na yun. Akong bahala. Hoy, Kelly! Tinatawagan ko kayo mag-asawa pero hindi nyo sinasagot yung mga tawag ko. Kailan nyo balak magbayad ng upa ng bahay, ha? Naku naman, Ate Kay. Pwede bang sa susunod na buwan na lang po kayo bumalik? Aba, bakit? 2 buwan na kayo hindi nakakabayad ng bahay. Ate, wag naman kayo masyadong maingay. Nakakahiya sa kapitbahay. Kung ayaw mong mag-iskandalo ako dito, magbayad kayo ng upa ng bahay. Ate Kay, pangako po, sa susunod na buwan, ibibigay ko na po yung bayad ng bahay. Basta wag na po kayong sumigaw. O sige, aasahan ko yung sinabi mo, ha? Pero pag hindi pa kayo nakapagbayad, umpisahan na ninyo magbalot ng mga gamit nyo. Opo ate, sige po. Pasensya na po. Uy, Mars. Oh, bakit mo naman ako pinapunta dito? May problema ba? Oo, Mars. May malaki akong problema. Siguro may ginawa ka na namang hindi alam ng asawa mo, no? Oo. Nagpunta kasi si Ate Kay doon sa amin nung nakaraang araw. Yung may-ari ng inuupahan naming bahay. Sinisingil na nga niya ako ng upa ng bahay namin eh. Eh, bakit hindi mo sabihin kay Renz? Naku, wag! Siguradong pagagalitan na naman ako nun. Nagastos ko na kasi yung pambayad namin ng bahay. Eh, paano yan pag pumunta ulit yung naniningil ng bahay? Tapos, maabutan si Renz. Yun na nga eh. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko. Sa katapusan pa kasi magbibigay ng allowance si Renz. Naku, kung ako sa'yo, sabihin mo na. Tanggapin mo na lang lahat ng mga sasabihin niya kasi kasalanan mo naman. Naku, ayoko nga. Diba sinabihan niya na ako sa bagay na to? Yung mga pag-order ko sa online. Ang tigas naman kasi ng ulo mo. Pinag-awayan nyo na nga yan dati. Inuulit mo na naman. Eh, ano na lang kaya kung pautangin mo na lang ako? Babayaran na lang kita pag nagbigay ulit si Renz. Yan tayo eh. Naku Mars, hindi naman sa ayaw kitang pautangin. Pero yung mga ganyang bagay kasi, dapat pinag-uusapan yung dalawang mag-asawa. Baka lumala pa yan. Sige ka. Ano ba naman yan? Kaibigan pa man din kita tapos ayaw mo akong tulungan. Kaibigan nga kita. Kaya nga gusto kitang tulungan sa mga problema mo para hindi na lumala pa. Sige na nga. Gagawan ko na lang ng paraan. Tara, samahan mo na lang ako. Sige. Saan ka ba nang galing? Ba't ang tagal mo naman? Hinatid ko lang sa school si Tyron, tsaka may dinaanan na rin ako. O sige na, matutulog na ako. Inantay lang talaga kita kasi nakita ko nakabukas ng bahay. Akala ko kasi kung saan ka na pumunta. O sige na, mauna ka nang matulog. At magbibihis muna ako. Kelly! Kelly! Ote, kayo po pala. May problema po ba? Aba, tinatanong mo pa kung may problema ako? 2 buwan na kayong hindi nakakabayad ng upa. Ha? Teka ate. 2 buwan po? Eh buwan-buwan ako nagbibigay kay Kelly ng pambayad sa bahay. Aba, Renz, sa tingin mo magsisinungaling ako? Eh, wala namang binibigay na pambayad ng bahay ang asawa mo. Galing na ako dito nung nakaraan eh. Eh, sabi niya ngayong linggo niya ibibigay yung bayad. O ngayon, nasan na? Teka ate, naguguluhan ako. Ay, Ate Kay, ikaw pala yan. Hindi ka, mag-usap muna tayo sa labas. Alam mo Kelly, sinabi niya sa akin lahat ni ate. Pasensya na po ate. Bali, magkano po lahat ng kulang namin sa inyo? 10,000, tapos sa katapusan ng buwan, bayaran na naman ang upa nyo. Ate, pwedeng 5,000 na lang muna. Sa katapusan ko nang ibibigay yung kulang. O sige, basta siguraduhin nyo lang ha, na makakapagbayad kayo hanggang sa katapusan. Huling beses na mangyayari na to ha. Palagi na lang kayong delayed.
Uy. Ano ba naman yan, Kelly? Saan mo ba dinadala lahat ng perang binibigay ko sa'yo? Para sa pambayad ng bahay? Sasabihin ko naman dapat sa'yo eh. Kaya lang, natatakot kasi ako na baka magalit ka. Sa tingin mo ba natutuwa ako? Kelly, 10,000 yun! Sa tingin mo ba pinupulot ko lahat ng yun? Sorry na. Nagastos ko kasi sa mga order ko. Hindi ko naman alam na aabot pala sa ganun kalaki. Kelly naman, sinabihan na kita dati. Nagsayang ka lang ng 10,000 para sa mga bagay na hindi naman importante. Eh sayang din naman kasi yung mga binili ko. Magagamit din naman natin yun sa mga lakad natin. Nangihinayang ka pa? Kapag nagutom ba kami ng anak mo, mabubusog ba kami na relo at bag mo? Ma'am, sir. DNG po. Ano yan, kuya? Sir, kay Ma'am Kelly po. 1,000 po. Ay kuya, pwede bang pakibalik na lang po yan? Hindi ko na po kukunin yan. Ay ma'am, hindi po pwede. In-order nyo na po ito. At kami po ang magbabayad pag hindi nyo po kinuha. Pero kasi kuya, wala na kasi akong pambayad dyan eh. Wala po pala kayong pambayad eh. Dapat hindi na lang po kayo nag-order. Ako po yung mapapagalit na sa trabaho nito eh. O sige, kuya, ito. Sige sir, salamat. Sorry, ika-cancel ko naman talaga yan eh. Kaso ayaw nang makancel. Nag-iisip ka ba talaga? Alam mo, Kelly, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sana maisip mo na yung binibigay kong pera sa'yo ay pinaghihirapan ko. Napapagod din ako. Eh sabi ng rider, dito niya daw iniwan eh. Oo sir, dito yun. Hindi ah, wala kang iniiwan dito. Oh, anong problema dito? Pagsabayan mo yung asawa mo rin sa, gagawin pa sinungaling tong rider. Bakit? Ano bang nangyari? Ang nga naman ba to, Kelly? Kinuha pala ng magaling mong misis yung parcel ng misis ko. Kaya naman pala walang dumarating doon sa bahay namin eh. Dahil dito. Ano na namang order to? Wala naman talaga akong kinukuha eh. Nagkakamali lang yung si kuya. Totoo yun sir. Sa kanya ko po iniwan yung parcel kasi wala pong tao sa inyo eh. Alam mo pre, pagsabayan mo yung misis mo, nagpapalusot pa eh. Kitang-kita na nga dito sa cellphone ng rider. Pakita mo nga. Oh, di ba ikaw yan? O ano, itatanggi mo pa? Meron din akong order ng time na yan. Nagkakamali lang itong si kuya. Sandali lang, pre. May kukunin lang ako. Sige pre. Papalusot ka pa kasi. Pre, ito ba yung sinasabi mo? Oo pre, ito yun. Anong ginagawa mo, Renz? Wala pala ha. Sige, pre. Pasensya na sa abala. Sige pre. Tara pre. Halika nga dito. Pati ba naman order ng kapitbahay? Ganun ka na ba kalala, Kelly? Paano mo naman nalaman na hindi sa akin yon? Nakita ko kasi sa basurahan yung balot, kaya alam ko na hindi sa'yo yun. Eh, wala din naman kasi akong intensyon na masama kaya ako kinuha yon. Tsaka ibabalik ko din naman sa kanya yun ah. Ibabalik mo kasi nalaman na. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan, Kelly. Alam mo, pagod na ako sa ugali mo. Ilang beses na kitang pinagbigyan, pero parang wala ka ng pag-asa magbago. Sorry na, Renz. Hindi na talaga mauulit. Hindi na. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na mag-ayos ng gusot mo. Huwag mo na kaming idamay ni Tyron. Renz. Ako nang susundo kay Tyron. Ayoko na. Pagod na ako sa'yo. Pero, Renz,